Magandang araw po sa inyong lahat, ano? Sana matapos yung panoorin tong aking vlog ay makapag-subscribe kayo, no, sa aking YouTube channel, at sana matapos yung panoorin tong vlog ko ay mai-share nyo. Mai-share nyo to sa inyong mga kaibigan, kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At sana pag nag-subscribe kayo, paki-hit na lang din yung notification bell, ano, para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify, ano? At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip, ano? Papanoorin niyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Huwag kayong maiinip, huwag kayong maasar. Ano po? Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo, dear teachers, nagiging mainit na usapan itong DepEd Order number 2 Series of 2024. Ito yung, alam ko, nabasa nyo na ito at particular kayo dito, no? Yung agarang pag-aalis, ng mga administrative task sa ating mga guro dito sa public schools. Alam nyo, mula nung lumabas yung DepEd Order number 2 na ito, no? Binigyan ng 60 days yung inyo o yung ating mga division offices, even kami, yung mga paaralan, yung mga principals na gumawa ng action plan para sa immediate implementation ng DepEd Order number 2. Since natapos na yung 60-day grace period para sa mga divisions at mga principals, so ini-expect natin na lahat ng division at schools by now ay compliant na sa direktibang ito. Ano ba ang naging purpose ng DepEd? Bakit naging seryoso yung DepEd sa implementation ng DepEd Order number 2? Kung matatandaan natin, nung magsimulang umupo si Vice President Sara as DepEd Secretary, isa sa naging concerns niya, yung mga overload na work ng ating mga guro dahil sa mga ancillary services at dahil dito sa mga admin task na tinatawag natin. Sa pananaw ng DepEd, hindi nakakapag-focus yung ating mga guro sa kanilang classroom teaching dahil sa dami ng trabaho, dulot ng mga special assignments na ibinibigay sa kanila. Bukod dito, na-observe din ng DepEd na isang dahilan kung bakit may kakulangan tayo sa guro, it's because hindi na ma-maximize yung teaching loads ng ating mga guro dahil sa mga admin task na sinasabi natin. So ano ang sagot para ma-maximize ng guro yung duties niya as classroom teachers? Ang sagot ay itong DepEd Order number 2, dapat alisin na yung mga admin tasks sa guro or bawasan yung mga ancillary services, task na ibinibigay natin sa ating mga guro. So, paano ito gagawin? Yung mga admin task ng guro ay dapat ibigay na or hawakan na ng sino? Ng mga non-teaching personnel or hawakan na, ibigay na sa ating mga department heads. Kaya yung mga department heads natin ay umaangal dito sa DepEd Order number 2. Tama ba sa Sir Bong? At yung ibang admin task ay ibigay na pahawakin na sa mga principal katulad ni Sir Bong. Kasama kami dyan. Ano yung mga identified na admin task na hindi na dapat hawakan ng guro by now? Isa-isahin natin, ano ba yung mga admin task, paulit-ulit Sir Bong, na hindi na dapat pahawakan sa ating mga guro. Iisa-isahin natin, ha? Una, yung mga task for school health focal person. Kasama dito yung feeding coordinator, WINS coordinator, ARH, and MDN coordinators. So ano pa yung mga admin tasks na hindi na dapat pahawakan sa ating mga guro? Kasunod niyan yung gulayan sa paaralan, program coordinator, yung National Drug Education Program coordinator, kasama rito yung school testing coordinator, RPMS, HR coordinator, meron tayong tinatawag na personnel management work,
learning resource coordinator, mga laboratory coordinator, kasama dyan yung librarian, property custodian, school facilities coordinator, kasama dyan yung back secretariat, yung finance officer, meron naman tayo talaga mga ADAS, yung Oplan Balik Eskwela coordinator, external partnership focal person, adapt a school focal person, liaison officer, special events coordinator, DRRMC coordinator, kasama dyan yung mga registrar, at kasama rin pala yung LIS, NBS coordinator, guidance teacher. Alam nyo, kasama rin dito sa admin task na hindi na dapat pahawakan sa mga guro, yung SBM coordinator, planning officer, kasama yung GAD coordinator. Alam ko yung GAD coordinatorship ay binibigay na sa mga principal, RPMs coordinator, at marami pang iba na hindi nabanggit ni Sir Bong. Ibig sabihin, lahat ng mga binabanggit natin, yung mga naunang binanggit natin na admin task, ito ay dapat hindi na hinahawakan ng guro. Ang dapat pahawakin dito, yun ang ibig sabihin ni Sir Bong, ay yung ating mga non-teaching personnel at ibigay na sa mga department heads at pahawakin na sa principal. Pero may mga ancillary task na hindi siya admin task, curriculum related, na dapat ipahawak pa rin sa ating mga guro. So ano-ano yung mga ancillary task na dapat pahawakin pa rin sa ating mga guro. So ito namang babanggitin natin, ito naman yung mga ancillary task na pwede pa rin hawakan ng ating mga guro kasi ito ay tinatawag na curriculum related. Ano-ano ito mga ito? Reading coordinator, literacy and numeracy coordinator, school paper advisor, SELG advisor for elementary, and SSLG advisor for secondary. Ito yung Supreme Student Council, Special Education Coordinator, Sports Coordinator, Sports Coach and Trainers, mga Subject Trainers, Guidance Advocate, Research Coordinator. Kasama dito yung mga grade level chairman natin o yung mga grade level chairperson natin, Subject Area Coordinator, Early Language Literacy Coordinator, Learning Assessment Coordinator, SPED, iPad Coordinator, PhilErie Coordinator, napakamot pa ako ng ulo, Remedial Class Coordinator, Alive Coordinator, Research Coordinator, ICT Coordinator, YESO Coordinator, YEX Coordinator, at marami pang ancillary task na curriculum related functions. Ito namang mga binanggit natin na ito lang ang pwedeng ipahawak sa ating mga guro. Alam nyo, dear teachers, ang nagiging kahinaan ng DepEd order na ito, DepEd order number 2, tama ba, Sir Bong? Kaunti lang kasi yung mga non-teaching items na ibinibigay sa mga school. At may mga school at maraming schools, lalo na yung mga small schools, na totally wala silang mga item ng non-teaching personnel. Sa ngayon kasi ang mga non-teaching personnel na item na ibinibigay ng DepEd or ng Division Office ay yung admin aid, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alam ko up to 6 ay meron yan, admin officer o AO, AO1, AO2, at yung existing natin, halos lahat ng school ay meron ito, yung ADAS, yung ating mga finance. Kaya lang very minimal yung mga items na ganito. Ang meron lang mga items na binabanggit natin, ang karaniwang meron lang nito ay yung mga mega schools. Kaya on the part of the principals, talagang mahirap mag-comply sa DepEd order number 2 dahil sa sitwasyon na ito. Alam nyo, dear principals, kailangan nating mag-comply dito sa DepEd order number 2. Wala tayong choice. Pero hope natin, wish natin na sana makapagbigay ng mga non-teaching items na positions sa mga paaralan yung ating DepEd para talaga ma-fully satisfy, ma-fully implement itong DepEd order number 2.
Maraming salamat po sa inyong lahat.